naman kung lahat ng langis ngayon ay nagagaling sa continental shelf. Pangalawang naging teorya ko po, siguro wala naman talaga pera at masyadong malaki naman yung kinakailangan budget. Pero ngayon po, malinaw na sa sikat ng araw kung bakit hindi gumalaw si Ginang Arroyo. Hindi na po ito dereliction of duty dahil meron po siyang legal na obligasyon na protektahan ang interes ng ating bayan sa pamamagitan ng pagkakalat ng mga informasyon para tayo po ay magkaroon ng pagkakataon magsumite sa UN Commission on the Extended Continental Shelf para magbigay po ng ebidensya kung bakit meron tayong Extended Continental Shelf, pero ngayon po lumalabas, hindi lang po niya ibinenta ang Spratly kapalit na mga lagay sa DTE at sa North Rail at sa CyberEd at doon po sa 2 million hectares na patatalitan niya sa mga inchik upang magkaroon ng kainin ng mga inchik. Hindi na po bale na ipoproduce niya yung ating mga soil dahil alam naman po natin ang pamamaraan ng pagsasaka ng mga silo. Pero tingin ko po, kasama na rin po yung claim natin sa Extended Continental Shelf. Tandaan niyo po, yung mga hearing sa DTE, ang tanong po na napakahirap sagutin. Paano naman ba pawingin ng DTE yung $200 million na lagay? Samantalang ang proyekto pala, 100 million lamang. Sa isang forum ng ni Professor Pangalangan, tinanong po yan. Ang sagot ng aking kasama dito sa College of Law, siguro po security considerations dahil gusto nila magkaroon ng access sa information na gagamitin natin sa NBM. May pangalawa po ngayon na pong teorya kung bakit pumayag ang DTE na magbayad ng 200 million na lagay na hindi niya talaga mababawi. Dahil ang kapalit ko nito ay ang Spratly at yung Extended Continental Shelf natin na mawawala na po dahil parang wala na talaga tayong pora. Ito po yung dagdag na naman sa napakadaming mga kasalanan na ni Ginang Arroyo, hindi lang po pagsisinungaling, hindi lang po pagnanakaw, pati na po pagbibenta ng ating patrimonyo.